Okay. Yan, pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik, ika-4 na markahan, ikalawang module or module 2, pagbibigay kahulugan sa mga konseptong kaugnay ng pananaliksik. So dito sa bahaging ito ng module 2 ay susuriin natin ang iba't ibang mga mahahalaga at esensyal na bahagi ng isang pananaliksik. Yan, tumungo tayo sa layunin ng ating pag-aaral, ng ating aralin sa araw na ito. Ayan. Ang kasanayang pampagkatuto ay nabibigyan kahulugan ng mga konseptong kaugnay ng pananaliksik. Halimbawa ay ang balangkas konseptual, balangkas theoretical at datos empirical. At narito naman ang ating mga layunin. No? Ayan. So A, natutukoy ang kahulugan ng balangkas konseptual, balangkas theoretical at datos empirical at iba pa. Letter B, nakikilala ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik batay sa kahulugan nito. At letter C, nagagamit ang konseptong kaugnay ng pananaliksik ayon sa kahulugan nito. Ayan. So bilang unang bahagi ay sabi ko na rin nung nakaraan bago tayo magsimula sa ating mga module, ang inyong sasagutin lamang ay 5. Subukin, balikan, pagyamanin, isaisip at isagawa. So sa bahaging ito, subukin, makukuha ninyo ang pagsagot dito matapos nating bigyan ng paliwanag sa bahaging suriin kung ano nga ba ang kahulugan ng iba't ibang mga terminong mahahalaga sa pagsisimula at pagpapalalim ng isang pananaliksik. Ayan. So yun yung mga katanungan, ano? Sige. So tuloy ngayon tayo sa bahaging ito. Ayan. Yan, sa pagbibigay, ang pamagat muli ng ating module 2 ay pagbibigay kahulugan sa mga konseptong kaugnay ng pananaliksik. Sa module na ito, inaasahang magtutuon tayo sa pagbibigay kahulugan sa mga konseptong kaugnay ng pananaliksik. Yan. Ang pagbibigay kahulugan ay isang eksposisyon na tumatalakay o naglalahad ng definisyon ng kahulugan sa isang salita. Ito rin ay paglilinaw sa kahulugan ng isang salita upang tiyak na maunawaan, no, ang bawat disiplina o larangan o larang ay may mga jargon o technical na katangian na kinakailangan ng paglilinaw o pagpapaliwanag. So napakahalagang tignan ang pagbibigay kahulugan ng mga termino, no, na nagbibigay sa o tumatalakay sa definisyon o kahulugan ng isang salita. So bakit mahalaga? Siyempre, hindi natin masisimulan o mapapalalim ang isang pananaliksik kung hindi natin alam ang iba't ibang mga terminong kailangan ilinaw sa isang pananaliksik. No? Lalo na yan, sinasabi natin sa bawat disiplina o larang ay may mga jargons. No? So yung jargons na yan or jargon ay ginagamit, no? Mga salitang technical na ginagamit sa bawat larang, sa bawat larangan o sa bawat disiplina. Yan. Sige. So ito ang mga konseptong pangwika na pag-uukulan natin ng pansin sa bahaging ito. Una ay ang balangkas theoretical. Ito ay mga umiiral na teorya sa iba't ibang larang o disiplina na subok na at may validasyon ng mga pantas. Pag sinabi natin mga pantas, yan yung mga sino yung mga pantas? Sige nga. Pag sinabi natin pantas, sino-sino ang mga ito? Anyone? Yes, Jmar. Pag sinabi nating pantas, sir, yung mga ano po, try lang po sir, yung mga pantas po sila po yung mga eksperto sa isang bagay or mga usapin po. Okay, eksperto sa isang bagay o mga usapin. Very good, ano? So sila yung halimbawa kung sa science research yan, syempre yung mga scientists, no? Ngayon pag-uusapan natin ang sociology, ang political science, yan yung mga philosophers natin, no? Siyempre, lalo na sa konsepto ng philosophy. Yan. Sa psychology naman, yung mga psychologist na talagang nagpakahusay sa larangang psikolohiya. So yan, sabi niya, ito yung umiiral na teorya. Ngayon ang tanong ko, pag teorya ba, kumbaga ito ba ay nagawa na? Ibig sabihin, yung nga lagi yung tanong, ano bang nauuna, teorya o praktika? Theory or practice?
sa inyong palagay? Teorya po, sir. Teorya. Okay. Sino nagsasabing practice? Meron ba nagsasabing practice? Ayan. Ako po. Okay. Sino yan? Sino yan? Si... Katrina po. Oh, Kat. Yan. Sige, ang tamang sagot ay sa actual ay pwedeng balanse, pero mas marami ang naniniwala na bago nabuo ang teorya ay yung praktika muna. Practice muna. Bakit? Kasi kagaya ng pinag-usapan natin last time, 'di ba, yung existence ng mga bagay, 'di ba? Paano natin nalaman na dapat mag-imbento tayo ng electric fan? 'Di ba? Naranasan muna ng tao yung init ng panahon bago sila nakapagpasya na mag-imbento ng electric fan. So ibig sabihin, nauna muna yung praktika bago yung teorya. Tama? No? Ano pa? Sa pagbuo ng mga salita, 'di ba? Minsan nga ako gusto kong tanungin yan bakit kaya ang upuan ay tinawag na upuan? Bakit kaya ang kandila ay tinawag na kandila? Hindi tinawag na sapatos ang kandila. 'Di ba? So, meron tayong mga salita kasi na nabuo batay sa karakter ng mismong bagay. No? Halimbawa, yung salitang, 'di ba, alam niyo yung prutas na ano yung kulay pula na maraming parang balahibo? Anong prutas 'yun? Rambutan. Yan, rambutan, 'di ba? Rambutan, sir. Rambutan, 'di ba? Mabalahibo siya tapos kulay pula, 'di ba? Tapos may season lang 'yun sa Pilipinas, pero pinakamarami ang tanong sa Laguna kapag nag-harvest. Pero alam niyo ba na ang salitang rambutan ay nanggaling sa salitang rambut na galing sa Bahasa language. Ang rambut sa bahasa Indonesia o sa bahasa Malaysia, ang meaning nun ay buhok. Kahulugan ng salitang rambut na salitang ugat ng rambutan sa bahasa o sa Indonesia ay rambut. Kaya siguro tinawag niya yung prutas na rambutan na mabuhok na rambutan, no? So ibig sabihin, nauuna yung pagkaranas ng tao, no, sa isang bagay, sa paglikha nito, bago tayo makabuo ng teorya, no? So yan, so tignan natin pangalawa, balangkas konseptual. Ito naman yung mga konsepto ideya na natutugon sa variable ng pananaliksik na maaaring binuo ng mga mananaliksik. So sa variable na pinag-uusapan na to, ito yung kailangan nating ilinaw, ano? Sa pananaliksik kasi, sa science experimentation, sa physical science, basta lahat ng related sa science. Kasi pag sinabi nating applied science, mga more on physics yan. Pag sinabi nating biological science, more on general science yan, no? Okay? So, ito yung mga researches, ito yung mga pananaliksik na may mga variable na tinatawag, na tinitimbang ng mga researcher. Halimbawa, yung independent variable, yung dependent variable, yung constant variable, at marami pang iba, no? So ginagawa yung mga variable na yan, depende rin sa kung ano yung method na gagawin mo o yung pamamaraan na gagawin mo na pagkalap o pagkuha ng datos, no? Sa atin kasi sa Filipino hindi natin masyadong binibigyang focus yan dahil ang ating method lamang na gagamitin ay field study, no? Pagkalap ng datos sa pamamagitan ng survey at syempre yung pakikipanayam, no? Sige, pangatlo, ang tinatawag nating datos empirical. Ang mga datos mula sa resulta ng metodong ginamit sa pangangalap ng datos. So, ibig sabihin, ito yung mga datos mula sa resulta na nakuha natin from the method na ginawa natin. So, pag nag-survey ka, syempre yung sagot doon. Pag nag-interview ka, yung transcribe. Pag sinabing transcribe, naka-type na yon. Kumbaga, naka-type na sa word format yung kanilang conversation o yung inyong pag-uusap. So, ang tawag dun ay mga datos empirical. Okay. Sige, tuloy ngayon tayo. So, itong balikan, no? Mamaya, babalikan nyo rin yan. Sasagutin nyo yan. So, ang nalagay lamang dyan, itong mga items sa baba, no? Ay, tutukuyin nyo kung yan ba ay layunin. Kung layunin yan, ilalagay nyo number 1. Kung gamit yan, ilalagay nyo number 2. Kung metodo yan, number 3. At kung etika yan, number 4. No? So, ilalagay nyo yan. Ito na rin ay nagmula na rin dun sa ating unang module, no? Na ituro ko yan nung nakaraang Biyernes.
Okay, so tuloy ngayon tayo sa suriin. Ito medyo mahaba. Ayan. So ayon kina Grant at Osalun 2014 sa Journal ni Adam 2018, ang balangkas ay nagsisilbing blueprint o gabay sa pananaliksik. Ito ay mahalagang bahagi ng pananaliksik upang matiyak ang landas ng tinutungo habang ginagawa ang papel at maiwasan ang paglihi sa paksang napili. Ang balangkas na ito ay makatutulong sa mga mananaliksik bilang pundasyon ng tila binubuong gusali. Ayan, so napakalinaw na sinabi dito no na mula dun sa journal nga ni Adum 2018, banggit ni Grant at Osalun na ang pagsasagawa ng balangkas ay parang pundasyon yan sa pagbuo ng gusali, no? Ang pagsasagawa ng balangkas ay pundasyon din sa paggawa ng pananaliksik, no? So mahalagang bahagi ng pananaliksik ang paggawa ng balangkas upang matiyak ang landas na tinutungo. Diba? Kahit naman sa ibang mga, halimbawa gumagawa kayo ng istorya, ng personal essay, no, ng sanaysay, etc. Gumagawa rin kayo ng balangkas, no? Upang hindi kayo malihis dun sa paksa na inyong napili. Sige, so isa-isahin natin. Una, ang balangkas, theoretical. Ayan, sige nga. Gusto kong tignan, saglit. Pakibasa nga ito. Charlotte, pakibasa. Pakibasa ang unang talata. Yes, hello. Kanya ba si Charlotte? Ayan, pakibasa ang unang talata. Tunog na po ko. Oo, ayan. Pakibasa lang ang unang talata. Ang theoretical na balangkas ay nakabatay sa mga umiiral na teorya sa iba't ibang larang na may kaugnay o replikasyon sa layunin o hypothesis ng pananaliksik ayon kay Dom 2008. Okay. Sige, Charlotte, pakituloy mo na sa pangalawang talata. Yan, Charlotte, pakituloy mo na sa pangalawang talata. Isinaad din ni Akintoye sa parehong journal na mahalaga ang theoretical na balangkas upang matulungan ang mananaliksik sa paghahanap ng angkop na dulog, analitika na kaparaanan at mga hakbang tungkol sa katanungan o layunin ng saliksik na ginagawa. Sa pamamagitan nito, mas binibigyang lalim at paglalapat ang ginagawang saliksik. Okay, yan. Maraming salamat, Charlotte, sa pagbabasa, no? Ayan, so malinaw na binabanggit na ang theoretical na balangkas, no? Sa actual, sa English, ang tawag dyan ay theoretical framework, no? So may teorya kang ginagamit para mas umigting, para mas tumibay ang validity ng pananaliksik mo. Kumbaga mas maging acceptable, no? Ayan, sabi niya, ito ay nakabatay sa umiiral na teorya sa iba't ibang larangan o larang, no? Na may refleksyon sa layunin ng ating pananaliksik, no? So halimbawa, ang pag-aaral mo ay tungkol sa gender bias, no? 'Di ba? Yun yung last time na sinabi ko, 'di ba? Bakit kaya kung sa gender bias ang pag-uusapan, bakit kapag lalaki ang ng babae parang okay lang sa kasalukuyang lipunan, pag ang lalaki ng babae okay lang, parang ganoon yung thinking, no? Pero kapag babae ang ng lalaki, parang iba yung pagtanggap ng society, no? Kasi may malaking gender bias na nag-i-exist sa kasalukuyang lipunan. At ito ay matagal lang kumbaga ito ay socially constructed sa atin, no? Napakatagal na panahon, no? Kahit nga, 'di ba, class, yung pagbibigay sa atin ng mga laruan, 'di ba, nung bata tayo, 'di ba? Sa mga pamangkin natin, kapag babae, kailangan ang ibibigay mo Barbie, 'di ba? O kaya luto-lutuan, 'di ba? Kapag lalaki naman, anong binibigay na laruan? Kailangan barilan, o kailangan mga laruang pulis, laruang militar, 'di ba?
So, napaka ganun yung ating lipunan. Kinoconstruct tayo na ito lang yung gawin natin bilang lalaki. Ito lang yung gawin natin bilang babae. Na syempre, sa kalaunan, ito ay magiging socially constructed sa atin. Lalo na paglaki natin, pagtanda natin. 'Di ba? Okay. So, ano ba yung mga teorya? Halimbawa, kung yun nga yung study natin, halimbawa, ang pananaliksik na gagawin natin ay patungkol sa gender bias. So, pwede nating gamitin yung ito, sabihin ko na lang. Narinig nyo na ba to? Yung teoryang saglit. Teorya. Nakikita nyo? Yung tinatype ko? Nakikita po. Okay. Yan. Teoryang feminismo o sa English ay yung tinatawag nating feminism. No? So, itong teorya na ito ay nagpapakita ng pagkilala sa karapatan ng mga kababaihan na syempre umusbong ito nung panahon ng Industrial Revolution. No? So, kailan ba nagsimula ang Industrial Revolution? No? So, nagsimula yan kalagitnaan ng 17th century. No? So, meaning mga 18 yan. 1850s, mga ganyan, no? So, umusbong yan, ang teoryang feminismo, mid-17th century. Kung saan, umigting yung mga kilusang o mga manggagawa, no? Lumaban ng mga manggagawa. Ang mga workers. No? At dyan, pinapakita yung basic rights, no? Yung basic rights ng mga kababaihan, no? So marami tayong forma niyan, no? Marami tayong uri niyan. May tinatawag na French feminism, no? Halimbawa yung isa, yung liberal feminism. Yan. So maraming iba-ibang uri yan, ano? Okay, so tingnan natin. Marami pang mga teorya ang pwede nating mapag-aralan. Lalo na halimbawa kung pwede rin natin gamitin yung kung sa psychology naman, no? Marami tayo niyan. Halimbawa, yung tinatawag na yung nature versus nurture na debate sa psychology. Ano ibig sabihin yan? Yung halimbawa yung likas, yung likas na kumbaga likas na pagkatao or parang yung konsepto natin ng psikolohiya, no, ay nakabatay sa genes natin, no? Yung isa naman, ang psikolohiya ay nakabatay sa impluwensya ng paligid. Yun yung nurture, no? So halimbawa, ang konsepto ay si Genesis ay bakla. Halimbawa, bakla siya. Lumaki siyang bakla, malambot or parang hindi siya ganun kalalaki tignan, no? Tapos, bakit naging ganun si Genesis? Yun ba ay nakabatay sa genes? Paano kung yung tatay niya ay hindi naman bakla or wala silang history bakla ang nanay niya? Yun ba ay nakabatay sa influence sa paligid? Pwede mong tignan, no? Kung lumaki naman siya sa kanyang lola at simula baby, mga tiyahin niya at mga lola niya nagpalaki sa kanya, so mayroong posibilidad na ang kanyang psychological perspective at human behavior ay maging malambot or medyo may pagkababae, diba? So yun yung laging dalawang debate sa psikolohiya na nananaig, no? Pero kumbaga lahat yan, yung dalawang yan, yung nature and nurture perspective or debate ay kumbaga walang nanalo dyan. So pwedeng sa perception ng ibang mga perception ng ibang mga psikolohista ay nature yung dahilan, sa iba naman ay nurture.
Okay, nakuha natin. Sige. So, yun yung sample. Mamaya, papakita ko yung isang sample ng thesis na ginawa ko nung kolehiyo ako. Tapos, papapakita ko sa inyo yung theoretical na balangkas o yung theoretical framework. Sige, so, sinasaad din ni Akintoye, 2015, sa parehong journal na mahalaga ang theoretical na balangkas upang matulungan ng mananaliksik sa paghahanap sa angkop na dulog, analytical na kaparaanan at mga hakbangin, no? So yan. So kaya ginagawa natin yung pagbabalangkas, theoretical, para malaman natin kung ano yung angkop na approach. Pag sinabi nating approach o dulog, approach yan, no? Ano yung angkop na paraan para masuri natin yung mga datos na ating nakalap, no? Kaya sa pamamagitan nito, mas binibigyan lalim at paglalapat ang ginagawang saliksik, no? So napapalalim, nabibigyan ng validity yung isang pananaliksik sa paggawa ng theoretical na balangkas. Yan. So ayon kina Simon at Ghost 2011, narito ang ilan sa mga punto na maaaring gamitin sa paghahanap ng theoretical na balangkas. So pakibasa nga ito. Sino ang pwede magbasa? Katrina, pakibasa yung 1 to 5. Ang pagtukoy sa pangunahing layunin ng paksa. Ikalawa, alamin ang mga pangunahing variable na ginagawang saliksik. Ikatatlo, pagbabasa at pagbabalik-aral ng mga kaugnay ng literatura ng iyong paksa. Ikaapat, pagtatala ng kabuuan at variable na maaaring makaapekto sa paksa. Kalima, pagsipat sa iba pang variable na kaugnay ng paksa. Okay, maraming salamat. At Garcia, Karl-Heinz, pakibasa naman yung karugtong, yung 6 to 9. Pagre-reserba ng saliksik habang idinadagdag ang salitang teorya. 7. Pag-iisa-isa ang mga teoryang nasasalik at nagkaugnay nito sa inyong papel. Number 8. Pagtingin sa ibang pang teorya na humahamon sa perspektibo ng napiling teorya. Number 9. Pagsasaisip ng mga limitasyon ng napiling teorya. Okay, maraming salamat Katrina and Karl-Heinz, ano? Ayan, so malinaw na binabanggit dito na ito yung mga paraan na pwede natin gamitin, no? Yan, punto na maaaring gamitin sa paghahanap ng theoretical na balangkas. So syempre, pangunahing layunin, binanggit ko nung nakaraan na sa paggawa natin ng layunin, no, nagbigay pa ako ng sample, 'di ba? Na may isang pinakalayunin, may isang pangkalahatan o pangkabuuang layunin ng pananaliksik at mayroon itong mga parang sub-layunin. Merong specific na layunin na nakasunod dito. Pero ang paggawa ng theoretical na balangkas ay nakabatay din sa pangunahing layunin ng mismong thesis nyo o ng mismong pananaliksik. Pangalawa, pangunahing variable ng ginagawang saliksik, no? So dito sabi ko nga kanina, more on science ang mga pananaliksik na may variable. So yung constant, independent at dependent variable, no? Kumbaga mas doon naka-focus yung science. Pero sa atin kasi more on Filipino, kaya hindi tayo masyadong nakabatay sa mga paggawa ng mga variables na ito. Ayan, at syempre pangatlo, yan, yung pagbabalik aral sa mga kaugnay na panitikan o literatura. So napakahalaga niyan, no? Ba't natin kailangan balikan? Kasi nga sabi natin, hindi lang naman ikaw ang unang nagsaliksik patungkol sa paksa na yon. Halimbawa, ang topic mo nga ay gender bias, no? Hindi lang naman ikaw ang nagsasaliksik noon o nagsaliksik doon. Kaya ibig sabihin, kailangan mong para bilang pabibigay respeto, kailangan mong balikan yung mga kaugnay na literatura o panitikan na una nagsulat patungkol sa paksang gender bias. So papasok yun sa review of related literature o review ng mga kaugnay na literatura. Yan, pang-apat, kabuuan, pagtatala ng kabuuan at variable na maaaring makaapekto sa paksa. So again, sa science research to, no? Pang-lima, pagsipat sa ibang mga variable na kaugnay ng mga paksa o ng paksa. Pang-anim, pagre-revisa sa sanang saliksik habang dinadagdag ang salitang teorya. So dito, habang kayo ay nagsusulat at gumagawa ng nangangalap ng mga teorya na pwede nyo gamitin, ay kailangan sinasabay nyo na rin ang pagre-revise ng inyong papel.
At ikapito, pag-iisa-isa sa mga teoryang nasa liksik at kaugnayan ito sa inyong papel. So dapat yung mga teoryang yan na inyong ipapasok dyan sa inyong papel ay may kaugnayan sa inyong paksa, no? So yung nga, yung theory of feminism o feminist theory, pwede nyo ipasok yun kung ang topic nyo ay gender bias, no? Ay, meron pa isa, yung teorya ng Marxismo mula naman kay Karl Marx. Kung ang pag-uusapan nyo naman ay more on doon sa kinikita o sweldo ng mga manggagawa. Kung ang topic nyo ay about sahod ng manggagawa, pang-aapi sa mga manggagawa, or yung hindi makasabay na sahod ng manggagawa sa mga batayang pangangailangan nila sa kasalukuyan, pwede nyo gamitin yung teoryang Marxismo. Yan, ikawalo, pagtingin sa iba pang teorya na humahamon sa perspektibo ng napiling teorya. Ayan, tatandaan nyo to, no? Hindi lamang teorya na nasang-ayon dun sa inyong pananaliksik ang pwede nyo tingnan. Pwede nyo rin hanapin o tingnan yung mga teoryang sumasalungat sa mga teoryang ginagamit nyo sa inyong pananaliksik, no? O halimbawa, yung teoryang feminismo, di ba? Kasi meron tayong tinatawag na yung konsepto ng masokismo. Alam niyo yung masokismo? Or parang yung sexist theory. Pag sinabi natin sexist theory, ganito. Tatype ko, no? Yan. Versus feminist, no? So, yan yung dalawang magkalabang teorya. So, kasi kapag sexist ka, naniniwala ka na, kasi pag sexist yan, alam niyo yung patriarchal na, alam niyo kung ano yung ibig sabihin ng patriarchal? Anyone? Ano ibig sabihin pag sinabi nating patriarchal? Ano ibig sabihin pag sinabi nating patriarchal? Sino makakasagot? O, pakibukas sa mga cameras. Yes, sino makakasagot? Christine Sarmiento? Pag sinabi nating patriarchal, dalawa kasi yan, ano? Patriarchal versus, syempre, isa matriarchal. Ako po, sir. Sino yan? Si? Sean po. Okay, Sean. Sige. Kapag patriarchal po, ito po yung sistema kung saan yung mga lalaki po may higit sa mga babae. Okay. At kung matriarchal po, baliktad po, yun naman po yung sa mga babae. Okay. So, patriarchal, ano? Ito yung parang ang sistemang pampamilya, pangkabuhayan, o yung basic ano natin, basic unit of society natin is family, 'di ba? Pag sinabi natin patriarchal, parang mas leading yung lalaki sa babae. At syempre baliktad naman kung matriarchal, mas leading yung babae sa mga lalaki, no. Meron tayong may mga nabasa akong mga historical books before na ang society natin before, bago pa sumapit ang tribal wars, no, yung panahon na ang mga tao ay nomadic people pa, palipat-lipat para sila ay makakalap ng kanilang pagkain. Ang lipunan daw noon, noong mga panahon na yon, ay matriarchal. Mas pinahahalagahan ang mga kababaihan at mas makapangyarihan ang babae, no, bilang isang miyembro ng isang komunidad o ng isang lipunan, no. Hindi na ito katakataka kasi napakalaki ng role talaga ng kababaihan ng mga panahon na yon, no. So sumasabay din sila sa hunting and gathering, no. Ang nagkataon lang na isa sa kanilang mga weakness ay biologically sila ay nagbe-bear ng child, sila ay nanganganak. So yun lang yung kanilang weakness, no. Pero yung weakness na yun ay pinahalagahan ng mga panahon na yun kasi sila yung, kumbaga, ang kababaihan dahil nagbe-bear sila ng child, nanganganak sila, parang mahalaga sila dahil halimbawa nagpo-produce sila ng mga future army, ng mga future tribal leaders, no. Kaya ganun sila binibigyan ng value sa society before tribal era or tribal wars era, at bago rin dumating yung mga sistemang modern system na, no. Yan. Pero syempre
napagtakpan yan, no? Napagtakpan yan at nabago yan pagdating ng modernong panahon. Bakit? 'Di ba noong panahon ng Kastila, anong ginawa kay Maria Clara? Sige nga, based sa inyong pagtalakay sa El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Anong ginawa sa mga kababaihan noon? Yes, Katrina? Narinig po natin Maria Clara. Oo, Maria Clara, 'di ba? Hindi ko po sure natin. Anong ginawa? Inangasa po, sir. Narinig po. Okay. Pero anong ginawa? Kumbaga, bilang role sa lipunan, anong ginawang role sa mga kababaihan noon? 'Di ba si Rizal nagkaroon siya ng tsansa na mag-abroad, ipadala sa ibang bansa para mag-aral, no? Dahil siya ay kabilang sa uring ilustrado, no? Kay Maria Clara, anong ginawa sa mga kababaihan? Anong pinagawa sa kanila? Okay, hindi sila binigyan ng chance na mag-aral. Or kung mag-aaral man sila ay pinadala sila ay pinag-aral ng katekismo. 'Di ba? Naalala niyo 'yan, yung katekismo, yung parang papasok sila sa mga simbahan na pinagtatakbo ng mga madre, no? Tinuturuan sila ng pananahi, ng mga gawaing bahay, no? So ganun yung ginawa ng mga Kastila noong mga panahon na yan, no? Pero alam natin na bago pa dumating ang mga Kastila ay halos pantay naman ng role ng mga Pilipinong babae at Pilipinong lalaki noong mga panahon na yan, no? Yan. Yun yung ginawa. Kaya nabago pagdating ng modern system natin. Kaya nga ngayon, 'di ba? O ano epekto niyan sa politika? Pag babae ang nakaupo, parang sinasabi natin mahina, 'di ba? Si Leni Robredo laging binubuli, 'di ba? Well, in fact, kung titignan natin, si Leni Robredo ay parang okay naman yung ginagawa niya, parang wala namang atang problema sa ginagawa niya, tumutulong naman siya ng maayos, 'di ba, sa pagsugpo ng COVID, no? So yun yung mga bagay na yan, kaya nabuo yung konsepto ng gender bias. So yun yung tinatawag nating yung sexist, no, theory versus feminist, no. Okay? Sige, tuloy tayo. Ayan. Pasok tayo sa ayan. Saglit lang. Ayan. So ayan. So dito naman, isang halimbawa ng teorya ay ang tinatawag na attachment theory ni John Bowlby 1971 na ginamit sa pananaliksik na pinamagatang mga batas ukol sa child abuse ni Abadejos. So napila nila ang teoryang ito sapagkat ito ang sumasagot sa variable nilang child abuse, no, na pumapaksa sa pagkawalay sa ina bilang isang dahilan ng pagkakaroon ng pang-aabuso ng mga bata. Ayan. Sige, gusto ko lang mag-share ng isang halimbawa nga ng teoryang balangkas na theoretical, no? Saglit lang. So ito. Saan na ba yun? Ayun. Ayan, nakikita nyo to, yung isang Microsoft Word. Opo. Ayan, yung marami nakatype. Nakikita nyo? Opo. Ayan. So ito yung halimbawa ng, ito yung thesis ko. Share ko na, ha. Ito yung thesis ko nung nag-aaral pa ako ng kolehiyo sa UP Diliman. Ayan. So ang thesis namin kasi sa UP noon, hindi kagaya ng ibang mga eskwelahan. Sa ibang eskwelahan by group, no? Sa amin sa UP individual. So kapag hindi ka nag-effort, goodbye sa'yo. Hindi ka makaka-graduate. Pag tinamad ka on your own, ayan, bala ka, hindi ka makaka-graduate. So yan, so ang title ko ay Psikolohiya sa Marahas na Panahon, ang papel ng hegemonya sa kontekstong pangkultura, kaso ng mga batang manggagawang bukid sa San Felipe, Zambales. So bakit San Felipe, Zambales? Kasi yan ang probinsya ko, no? At bakit mga batang manggagawang bukid? Kasi maraming mga batang manggagawang bukid doon na hindi nakapag-aral, no? Kumbaga, ang kaninunuan nila ay mga magsasaka. Sila rin ay nagiging magsasaka at eventually manggagawang bukid. Ano yung hegemonya ngayon? Ang sinabi natin hegemonya from the word hegemony sa English. Ang ibig sabihin ng hegemony ay parang nangingibabaw na kaisipan, no? Parang malakas at may impluwensyang kaisipan sa kasalukuyan. So halimbawa ngayon, 'di ba?
ano yung hegemony natin ngayon pagdating sa usapin ng gender bias. Totoo, mas parang nakapanig ang usaping gender sa mga kalalakihan. Diba? Yun yung namamayani yon. Very good, no? Yung hegemony, yun yung namamayaning kaisipan. Diba? Pag maputi ka, pogi ka o maganda ka. Tama? Yun yung namamayaning kaisipan. Kaya nga 'di ba sa Pilipinas napaka parang nakakalungkot pag ganun tayo mag-isip, no? Tinatangkilik natin na bumili talaga ng sandamakmak na Kojic soap. Samantalang kahit bumili ka ng isang drum na Kojic soap, hindi mo pwedeng takasan yung tropical climate natin, no? Tama, 'di ba? Siguro mamumuti ka lang kapag gumawa ka ng payong na kasing laki ng covered court, no? Para hindi ka maarawan. So yun yung nakakatawa kasi nasa bansang tropical ka, pero kung makatangkilik tayo ng napakaraming produktong pampaputi, ay ganun-ganun na lang, no? Uubusin natin yung pera natin para pumuti tayo. Kasi yung thinking natin, kapag maputi ka, no, sa ating lipunang Pilipino, ay maganda ka. Yun yung namamayaning kaisipan. Pero hindi ibig sabihin na namamayaning kaisipan yun yung tama. Diba? Kaya nga, diba, minsan nakakapanood tayo ng mga memes sa Facebook, yung parang ang itim-itim ng katawan niya, para siyang parang Aita yata siya. Tapos yung tinaas niya yung kiligili niya, yun lang kiligili niya yung maputi, di ba? So, ang sinasabi lang nun, maging proud ka sa kulay mo kasi nakatira ka naman sa isang bansa na tropical ang klima, no? So, sige, yan yung topic, ayun yung title ko. So, ayun yung kabanata 1. So, syempre, compose yan ng pagpapakilala sa paksa. Tapos, pangalawa, yan, thesis na pangungusap, no? Paglalahad ng suliranin, layunin ng pag-aaral. So, tingnan nyo yung layunin, ayan, no? Layunin ng pananaliksik na ipakita ang sistema ng kabuhayan ng mga batang manggagawang bukid sa kanayunan ng barangay Paite, San Felipe, Zambales. So, yun yung aking major na layunin, no? So, meron tayong mga espesipikong layunin. Ito ay mga sumusunod. Una, mabigyan linaw ang kahulugan ng hegemonya sa karanasan, ayan, sa karanasan ng mga bata manggagawang bukid. Ikalawa, may ipakita kung paano nagiging mekanismo ng hegemonya sa Pilipinas na isang malakolonyal at malapidal na lipunan. So yan, tatlo yon na, ay apat pala, and apat na specificong layunin, no? At syempre, sa baba, ang kasunod pala niyan ay kahalagahan ng pag-aaral after ng layunin, kahalagahan. Sunod ay saklaw at limitasyon, labit at metodolohiya. Ang sunod ay review ng mga kaugnay na literatura. Ito yung sinasabi ko kanina, class, na kailangan yung balikan. Ayan. Pansinin nyo, napili ng mananaliksik ang akdang talim, mga kwento ng 10 kabataan. Pansinin nyo yung hinanap ko. Mula kay Clarence Batan, 2000, mga kwento ng 10 kabataan, tungkol sa kabataan. Tapos yung talim, isla lang talim yan. Yung talim, pangalan niya ng isla, na kung saan ay may mga bata doon na parang bata pa sila, siguro mga as early as 5 years old or grade 5, 11 years old, ay sumisisid na sila sa isla para sila ay kumita ng pera, no? So yan, yun yung aking sa part, no, ng aking kaugnay na literatura. At syempre, yung kasunod niyan, medyo mahaba yan. Ang kasunod niyan ay theoretical na balangkas. Yan. So, ang ginamit ko dito, di ba sabi ko kanina, pwede nyo gamitin yun, yung sexist theory, yung teoryang feminismo, yung attachment theory, ni Bowlby, pwede yun. As long as connected nga sa topic nyo. So, dahil ang topic ko ay patungkol sa manggagawa, so, ang napili kong teorya ay teoryang Marxismo. Ayan, na nagmula sa konsepto o pananaw ni Karl Marx, no? Ayan. So, diniscuss ko dyan kung ano ba yung teoryang ni Karl Marx. So, ang teorya ni Karl Marx kasi ay yung tinatawag nating classical na teorya ng Marxismo. Yan. So yan yun, no? Yung relasyon ng base and superstructure, na kung ano yung ekonomiya mo, yun yung katangian ng mga
tao sa isang lipunan, no? Sige. So tuloy ngayon tayo. Ayan. May tanong ba? Sa mga oras na to, wala pa naman. Sige, pwede kayo magsalita, huwag kayong matakot. May tanong ba? Wala po. Wala pa naman. Sige. So tuloy tayo sa balangkas conceptual. So ang conceptual na balangkas ay naglalaman ng konsepto ng mananaliksik hinggil sa pag-aaral na isinasagawa. Ito ang pangunahing tema at panuntunan ng pagsisiyasat. Ang nasabing balangkas ay pinakikita sa isang paradigm ng pananaliksik na kailangan maipaliwanag ng maayos. Ayan. Sige, siguro sa puntong ito para mas maging malinaw sa atin ay bigyan muna natin ng diin ang theoretical na balangkas. So gusto kong ibahagi ang iba pang mga teorya na pwede nating mapag-aralan. Okay? Tingnan natin. Ayun. Ito. Sa gitnang class may insert lang ako. Ayan, so nakikita nyo to, yung teoryang pampanitikan nasa PowerPoint. Opo. Okay. Ayan. So ito yung iba't iba nating mga teoryang pampanitikan, no? Teoryang pampanitikan na ginagamit natin sa pagsusuri ng mga pelikula, pwede ng mga kwento, at ginagamit din natin sa mga pananaliksik, no? So ito ay critical na pagsusuri sa isang forma ng panitikan, paglalapat ng mga tagpo at aral ng isang panitikan sa buhay ng isang individual, at ginagamit ito sa pagpapalago ng kaisipan natin bilang mga individual sa usapin ng pagsusuri sa mga pelikula at syempre sa mga pananaliksik natin ginagawa. So meron tayong 5, 1, 2, 3, 4 at 5, no? So tingnan natin, ano? Kasi after this, magbibigay ako ng maikling aktibidad sa inyo. So tuloy tayo. Iyan ko lang. Ganito na lang pala. Yan. So una, ang tinatawag na moralistikong pananaw o moralistikong teorya. So nagpapahalaga sa bunga ng akda, sa buhay ng tao, ugnayan ng teksto, ang nobela, kwento, dula, sa aktual na karanasan ng mambabasa. So pag sinabi nating moralistikong pananaw, syempre, kapag ito ay bumabangga sa moralistikong batayan ng isang lipunan o yung standard ng ating o yung moral standard ng isang lipunan, pumapasok yung pag-aaral ng moralistikong teorya o pananaw. So sa ating kultura, malinaw na ang dahilan ng popularidad ng mga pelikula sa ayon sa mga kritiko na naniniwala sa moralistikong orientasyon ay ang pagtingin dito ng mga tao bilang entablado kung saan ang tunggalian ng kabutihan at kasamaan ay nagwawakas sa pagbawagi ng mabuting tauhan o kinakatawan ni FPJ o ni Ate Guy o Nora Honor. So 'di ba sa mga pelikula may mga bida tayo lagi, si FPJ, si Nora Honor, no? So ginagamit nating teorya ito kung saan ang kabutihan ang laging nananaig at ang kasamaan ang laging nawawaksi o natatalo. So yun yung moralistikong teorya natin. Kapag mabuti ay nananalo, kapag masama ay nawawaksi o natatalo. Okay, yun yung sa ating bahagi ng ating kultura na socially constructed na rin sa atin. 'Di ba? Pero yun nga, 'di ba, pansinin niyo yung mga stories natin nung bata tayo. 'Di ba? Halimbawa, Sleeping Beauty, yung Beauty and the Beast. Ano napansin niyo sa ending? Sige nga, anong napapansin niyo sa ending? Sa mga stories natin na yun. Laging maganda. Yes, Jmar. Ano pa? O halimbawa, Cinderella. Anong ending nun? Yes? Anyone? Anong ending nun? Cinderella. May happy ending po. Laging, yan, di ba? They live, ano yung huli? They live
Happily ever Oh, after. yan. Oh, happily ever after, 'di ba? Mga ganyan, no? Okay. Pero yun nga, sa mga pwede nyo kasing i-apply yung mga teoryang ito na sa mga pananaliksik na ating gagamitin, no? So sa moralistikong approach, yung nga laging ganun yung pinapakita sa ating ending, yung parang laging masaya ang mananaig, no? Pero in reality, hindi naman lahat ng kwento ng buhay o hindi naman lahat ng daloy ng isang pelikula ay happy ang ending, tama? Kung napanood nyo nga yung kay Empoy tsaka kay Alessandra De Rossi, yung Kita Kita, kung napanood nyo na yun, napakagandang pelikula nun. Pero ang ending nun, admirable kasi hindi typical. Namatay sa ending si Empoy. No? Pero yung pagkamatay niya ay parang nagbigay pag-asa naman kay Alessandra De Rossi. No? Pero sa ending, namatay siya. Okay, sige. So, ano pa yung mga teorya na pwede nating tignan? Siyempre, pangalawa, ang historical, sociological na mga pananaw o teorya. Ito ay makikita sa pagsusuri na tumutukoy sa mga realidad sa lipunan at kasaysayan at kung paano ang akda ay salamin ng buhay. No? Yan. So, ibig sabihin, sa historical, psychological na teorya o pananaw, ay tinitignan mo na ang pananaliksik mo, ang tema ng iyong pananaliksik ay patungkol sa kasaysayan. May malaking ugnayan ang kasaysayan at ang paksa mo sa pananaliksik. No? At syempre, dito iniimbestigahan ng ganitong orientasyon ng objektibong basihan ng panitikan, ang mga panlipunang institusyon na siya nagbibigay daan sa paglikha ng tao sa gitna ng mga espesipikong pwersa sa kasaysayan. So basically, kapag historical sociological na teorya o pananaw ay nagre-reflect ang paksa mo sa pananaliksik na maaaring masuri gamit ang historical sociological na teorya. No? So nakapaloob rito ang pagiging salamin o representasyon ng mga nobela, halimbawa kwento, pananaliksik sa mga aktual na pangyayari o individual na tipo sa lipunan. Yan. Pangatlo, ang psychological na pananaw. So psychological na pananaw o teorya, no? Ito ay nagpapako naman ng pansin sa dalawang elemento ng panitikan o mga pananaliksik, ang may akda at ang akda bilang isang likha na kakikitaan ng prosesong psikolohikal. O isang magandang halimbawa niyan, 'di ba? Napag-aralan natin ang No Limit Tangere, tama? Tama ba? Opo. Okay, napag-aralan natin ang No Limit Tangere. Kayo ba, naniniwala kayo na si Ibarra ay si Jose Rizal? Naniniwala kayo na si Crisostomo Ibarra ay si Jose Rizal? Yes? Representasyon po ni Sir Rizal si Ibarra. Oo, okay. Yes or no? Naniniwala kayo? Opo. Okay. Yung iba, pakibukas nga yung camera ng iba. Please. Ang aking instruction kanina pa ay buksan ng camera. Casabuena, Sarmiento, Lucio, Francisco, Evangelista. Pakibukas. Okay. Sige, ayun, no? So, naniniwala, sabi ni Sean, no? Okay, at syempre, sa El Filibusterismo, sino ang bida sa El Fili? Bilang review? Yes, Katrina, sino ang bida sa El Filibusterismo? Sino kaya ang parang katumbas ni Rizal doon? Sa El Filibusterismo. El Filibusterismo. Si Ibarra ay sa No Limit Tangere. Ay. Sino makakasagot? Yes? Si Simon po. Simon po. Okay, si Simon. Yan. Sige, no? So, tama, no? Kumbaga, psychological na teorya, yung kung ano yung sinusulat sa isipan ng manunulat, yun yung nagre-reflect sa kanyang nililikhang sulatin. So, si Rizal, ang kanyang No Limit Tangere at ang kanyang El Filibusterismo, siya mismo ay nakapaloob doon. O, sige, last warning ha, ang hindi magbubukas ng camera, sige, mamainusan ko yan. Huwag kayong magbukas hanggang sa ending natin, mamainusan ko kayo. Okay, sige, tuloy tayo. Nawala tuloy ako, ayan.
So, gumagamit ng ganitong pananaw ng mga konsepto na nagmula sa siyensya ng psikolohiya at ang karaniwang sinasandigan ng pagsusuri ang mga teorya ni Sigmund Freud. So, siya ay si Sigmund Freud ay isang Austrian psychoanalyst, no? Tungkol sa mga antas ng kamalayan, ang mga masasalimuot na proseso na bumubuo sa ating unconscious at kung paano ito nagiging malaking impluwensya sa kilos at gawin ng tao. So, di ba meron tayong level of consciousness kay Sigmund Freud kung inyong napag-aralan na yung tinatawag na unconscious, conscious at subconscious, no? Si Rizal, siya ay consciously, no? Siya ay conscious noong time na yon nung siya ay nung binalak niya na ipasok ang kanyang sarili bilang karakter sa kanyang mga nobela. So yun ay ang tinatawag nating psychological na teorya. Okay? So dito, pang-apat, archetypal na pananaw ay ang mga simbolo, no? Sabi niya, ito ay may pagkakatulad sa psychological na orientasyon sapagkat kapwa sila tiwalag sa kasaysayan at nagpapako ng pansin sa mga proseso na gaganap sa isipan, damdamin o unconscious. Ayan. Sa pananaw na ito, ang sinusuri ay ang imahe na representasyon na bumubuo ng kolektibong di kamalayan na paulit-ulit na lumilitaw at nagbibigay hugis sa mga panitikang nagmula sa iba't ibang dako at iba't ibang panahon. Okay, sige. Pinakasimpleng halimbawa niyan, napanood nyo na yung Avengers Infinity War? Opo. Napanood nyo na. Pwede kayong sumagot, ha? So, lahat tayo napanood na. Kasi isa yun sa mga typical na pelikula, diba? Na imposibleng hindi natin napanood. Diba, ano yung nasa kamay doon ni ano? Sino to? Sino yung malakas doon? Si Thanos. Diba, yung sa kamay niya, yung may mga ano yan? Stone, tama? Okay. So, kung papag-aralan mo yung archetypal na teorya o yung teoryang archetypal o pananaw, may mga simbolismo o imahen tayo nakikita sa mga pelikula, halimbawa sa mga visual entities na atin nakikita na mahalaga sa dalo ng isang kwento. Halimbawa yung kamay nga ni Thanos doon, nagsisimbolismo yun ng kapangyarihan, diba? Yung may mga stone na kapag nakompleto niya yun ay parang ano yan, may sinasabi siya, diba? Yung parang vulnerability na yata yun, diba? Na parang yun na yung ending, kumbaga sa kanya na yung power, siya na yung pinakamalakas sa buong sangkatauhan, parang ganun. So yung mismong gamit niya na yun sa kamay niya, yun yung tinatawag na simbolo o imahe, no? Imahen o representasyon, diba? Sige, so tuloy tayo. Isa pa siguro maganda, alam niyo yung pelikula ni Jose Rizal, kung napanood nyo na. Di ba may huling bahagi na ginawa si Rizal nung siya ay yung gabi na bago siya bitayin, siya ay nasa harap ng lampara at ang lamparang iyon sa baba nun sa lamesa ay nagsusulat siya ng kanyang tula. Ano yung huling tula ni Rizal? Ang kanyang tula ay pinamagatang yung huling tula na kanyang sinulat, may ultimo adios o ang huling paalam. So habang sinusulat niya yon, pinapakita sa pelikulang Jose Rizal yung imahe ng lampara na ito ay nagliliyab habang ito ay may sindi, no, habang siya ay nagsusulat. Tapos sa katapusan ng tula niya, nagpaalam na siya kasi kinabukasan, 'di ba, babarilin na nga siya, firing squad. May isang scene sa pelikula na pinakita na hinipan niya yung kanyang lampara at namatay ang sindi ng lampara. So yung ganung senaryo, yung ganung simbolismo o imahe ay pagpapakita ng para sa kanya ay katapusan niya na, para sa kanya ay kamatayan na niya, parang ganon, no? Yan, sige, so tuloy tayo sa panghuli, ang tinatawag na formalistikong teorya o pananaw. Ito ay higit na makabago sapagkat dumating sa Pilipinas noon lamang dekada 60, no? Sa ganitong orientasyon na may tuturing na organiko, ang pinahalaga na hindi ang mayakda kundi ang lipunan at realidad, hindi ang mayakda, hindi ang lipunan, hindi ang mambabasa kundi ang mismong akda. So formalistic approach, ibig sabihin kung paano isinulat, no? Ano yung itsura ng letra, ano yung itsura ng paragraph, ano yung itsura ng margin, for example, no?
Ayan. So, nag-ugat ang ganitong pananaw sa paniniwalang nararapat lamang na pag-aralan ang likha bilang isang daigdig na may kaisahan at may otonomiya. Sa gayon, taglay nito ang batas at prinsipyo na nagbibigay buhay. Okay, so, pwede rin dito, kung titignan natin, kung susuriin natin, yung mga kwento, yung mga pelikulang ating pinanonood. Pag sinabi natin formalistic na teorya, kung ano yung mga visual effects ng isang pelikula. No? Anong masasabi nyo sa picture? O halimbawa, pelikulang Jose Rizal, na ipakita ba yung makalumang panahon? Diba? Kasi minsan may mga pelikula na parang ang sinasabi 1940s, pero yung picture ng pelikula parang napaka-modern naman. Diba? So ang tawag doon ay formalistikong teorya o pananaw, no? So lahat ng mga, hindi naman lahat ng teorya ngayon ay magagamit ninyo. Pero magagamit nyo pa rin ang mga teoryang ito batay sa magiging paksa ninyo sa inyong pananaliksik. Okay, sige. So mula rito ay bibigyan ko kayo ng isang maikling activity, no? Na isang maikling short video clip na panonoorin ninyo. So panatilihing bukas ang camera, no? Ipe-present ko lang. Yeah. Agad lang ah. Ayan. Ayan. Okay na, start tayo. Nakikita nyo? Nakikita po. Okay. So, panoorin nyo na maigi ha. Panoorin, makinig na maigi, panoorin. Palalakihin ko lang saglit. Pwede kayo mag-take down notes habang pinanonood nyo. Nakikita pa, no? Sige, let's start. Kapatid, meron tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Mas madali mo bang pagkasunduin ng langit at lupa, Ben, kaysa dalawang Pilipino tungkol sa alinmang bagay. Ingles-Inglesin mo ako sa bayan ko, punyata! Nauumusan na ako ng Ingles. Arestuhin nyo na, tangin na naman, oh. Sige na! Para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang puta! Ganun naman po ang mga Pilipino. Laging inuuna ang pamilya. At yun din ang sakit natin. Sa mga kamay mo na ang labanan. Paano ako lalaban? Kakagating ko sila? Mas malaki ang responsibilidad natin sa gera nito kaysa damdamin natin para sa isa't isa. Wala na tayong panahon para sa mga bagay na hindi natin kaya panindigan. Kung may ganito na tayo sa pangkat natin, hindi na natin kailangan ng kaaway! Ang tunay na anak ng kalayaan ay hindi pumapayag na magpagapos na parang aso sa mga dayon. Pagpapalaya sa mga traidor ang pakikipolitika, ayoko maging bahagi niyan. At ikaw, bakit ka nakaupo sa lamesa ng presidente? Bakit hindi mo pinapakintab ang mga bota ng mga Amerikano? Mas masahol pa sa mga Amerikano ang mga taong inilalagay ang pangsariling interes. Akala mo ba ikaw lang may malasakit sa bayan? Sa kwartong ito, ako lang. Mahal ko ang Pilipinas. Pero hindi sapat para ipaglaban siya o mamatay para sa kanya! Madalas niyo po bang iniisip na lagi nasa panganib ang buhay ninyo? Dahil sa gera? Dahil sa prinsipyo? Araw-araw. Yeah. You killed the only real general you had. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan patayin ng kapwa Pilipino. Ang totoong kaaway ng mga Pilipino
ay ang sarili niya. Mas magandang mamatay sa digmaan Kesa tanggapin ang pamumuno ng dayuhan. kung panaginip lamang ang umasa sa pag-unlad. Panaginip tayo hanggang sa kamatayan. Isang malaking karangalan ng ipaglaban ng ating inang bayan pag tayo magdadalawang isip. Ayan. So, napanood, nakita naman, narinig. Opo. Okay, narinig nyo, no? Sige, meron lang din akong share pa na isa. Saglit lang. Nakikita nyo to? Opo. Okay, saglit lang ha. At ayan. Sige, play ko ulit to and then gusto kong obserbahan nyo lang. Sige, so maraming salamat. Magkita-kita na lang muli tayo sa Miyerkules. Okay? Thank you po, sir. Sige, bye-bye. Bye-bye po. Thank you po. Thank you po. Okay, sige, bye-bye. Ayan. Okay, sige, so balangkas conceptual. Ayan, so pinaliwanag ko na nakaraan yung balangkas sa theoretical. Nagbigay tayo ng maraming mga example at mga theories nga na pwede natin gamitin, no, para suriin ang halimbawa nagbabasa ka ng mga short stories, ng mga nagsusuri ka ng mga movies, pwede mong gamitin yung mga teoryang yon, as well as pwede mo rin gamitin yon sa pagsusuri sa pananaliksik na iyong gagawin, no. So ayan, palawanag natin to last time, no? So marami, siguro balikan lang natin yung mga teorya na ating napag-aralan, 'di ba? Yung sa psychology, yung nature versus nurture, 'di ba? Yung feminist theory, no? Yung teoryang feminismo, yung teoryang marxismo, no? Pinaliwanag ko naman lahat isa-isang kahulugan yan. Tapos meron tayong pinaliwanag yung iba't ibang mga pananaw at teorya, no? Yung moralistiko, no? Moralistikong pananaw. Ano pa? May nakakaalala ba? May nag-take down notes ba noong time na yon? Moralistikong pananaw o teorya. Ano pa? Historical, sociological na teorya o pananaw. Ano pa? Psychological, no, na teorya o pananaw. Ano pa yung dalawa? Archetypal na teorya at pananaw. At ano yung huli? Formalistiko, no? Formalistikong teorya o pananaw, no? So lahat ng yon ay tumatalakay sa kahalagahan, no, ng pagbibigay suporta para mas mapagtibay ang isang pananaliksik at ang ilang pagsusuri sa iba't ibang mga teksto, no? So yung sa moralistikong pananaw, yung konsepto ng kabutihan laban sa kasamaan, diba? Tapos sa historical, sociological, yung ugnayan ng lipunan at kasaysayan, no? At sa actual nga, bilang bahagi ng magandang paghahalimbawa o pagpapakita ng halimbawa ay yung General Luna, diba, na ating na part ng ating video clip activity, no, ay isang magandang halimbawa na ang magamit doon ay historical, sociological, no. Tapos ano pa, diba, psychological, yung binanggit ko nga na si Jose Rizal, ang manunulat ay nagiging bahagi o miyembro ng kanyang mga teksto na isinusulat, diba? Si Jose Rizal sa kanyang dalawang nobela ay naging bida roon, si Ibarra sa No Limit Tangere at si Simon sa El Filibusterismo. At syempre yung archetypal, yung pagpapakita ng mga images o ng mga symbolism, no? Marami tayong nakikita ng mga images o mga symbols
sa mga pelikula, sa mga nababasa natin na mga text or mga books, no? At yun ay nagpapakita ng isang particular na venue sa atin para masuri ng mas malalim yung pelikula na yun o yung kwento na yun, for example, no? Yan. At syempre sa huli, yung tinatawag nating formalistikong pananaw, no? Nakabatay sa format, sa form, no? Yung pananaw na ito, na sinusuri mo yung isang kwento, no? Sinusuri mo yung isang pelikula, for example, based sa panlabas nitong kaanyuan. So halimbawa kung sa pelikula yan, yung kagaya na activity natin na video clip, ay susuriin nyo kung umaakma ba na yung mga props, yung picture ay akma ba nung panahon ni General Luna. So syempre yung mga taon na yan, ano yan, 19th century yan, 'di ba? So mga 1880, 1870s, 'di ba? Kasi 'di ba, hindi pala, sorry. Binitay si Rizal, nagkaroon tayo ng Rebolusyong 1896. Then yung pagpasok ng mga Amerikano 1900s, so 1901, 1900 pataas. So siguro yung mga panahon na yan, mga 1920s, ayan, 1920s yung panahon ni General Luna, kasi tapos na yun. Kumbaga patay na si Bonifacio, no? Patay na si Rizal. So mga 1910, yan, 1920 naganap yung mga panahon na yan. Yan, so yun yung tinatawag na mga teorya na ating na pag-aralan, no? Yun yung mga paliwanag doon. Sige, so tuloy tayo. Ayan, pasok ngayon tayo sa balangkas conceptual. So ang conceptual na balangkas ay naglalaman ng konsepto ng mananaliksik hinggil sa pag-aaral na isinasagawa. Ito ang pangunahing tema at panuntunan ng pagsisiyasat. Ang nasabing balangkas ay pinakikita sa isang paradigma o paradigm, no, sa Ingles, ng pananaliksik na kailangan may paliwanag ng maayos, no? Kaya pag sinabi nating conceptual framework or balangkas conceptual, usually ito yung may design, yung may drawing pa nga ito, parang illustration ito ng mga variables na pasok o pag-aaralan sa isang pananaliksik, no? Ito ay naglalaman ng konsepto ng mananaliksik hinggil sa pag-aaral na sinasagawa. Yan, ito ang pangunahing tema, panuntunan ng pagsisiyasat, no? Ito ay pinakikita sa isang paradigm na kailangan may paliwanag ng maayos. Yan, so isinasaad naman ni Grant at Osanlu 2014 na ito ay naglalahad ng struktura na nagpapakita kung paano binibigyang kahulugan ng mananaliksik ang philosophical, epistemological, methodological at analytical ang kanyang ginagawang pananaliksik. Yan, mula kay Adam 2018, no? So yun nga, kinoconsider natin yung iba't ibang mga variables. So yung mga variable na yan, papasok yun sa iba't ibang konteksto. Kaya nga, tekstong philosophical, yan, ayan, yung mga yan, no? Tekstong epistemological, methodological, analytical, at ang kanyang ginagawang pananaliksik. Kaninong ano yan, microphone? Kay Sean yata yan. Sean, microphone mo open. Ayan, may tumatawa. Okay. Sige, tuloy tayo. Ayan. So ito rin ay pinagsama-sama magkakaugnay na konsepto upang may paliwanag o masagot ang hypothesis ng ginawang saliksik. Siya nga pala, sa paggawa natin ng hypothesis, no, di ba pag sinabi natin hypothesis, nag-a-assume tayo, o halimbawa kung sa English, may tinatawag tayong null at positive hypothesis. Yung null parang more on negative hypothesis. Yung positive, syempre, positive hypothesis, no? Hypothesis, ano yung kalalabasan? Ano kaya yung maaaring kalabasan o resulta ng pag-aaral? Parang ganun. So halimbawa, epekto ng illegal logging sa Malasimbu o sa bundok Malasimbu sa Dinelopihan, Bataan, o halimbawa ganun, no? So pwedeng sabihin doon na nakakaapekto ba ang illegal logging sa pagkasira ng bundok Malasimbu? Yan. So yun yung mga tanong yun, mga hypothesis yun.
O nakakaapekto ba o kaya pwedeng hindi ba nakakaapekto ang illegal logging sa kabundukan ng Malasimbu. So may dalawa ka tayong klase ng hypothesis kasi yung ay negative at yung positive, no. Kaya sabi niya sa puntong ito ito rin ay pinagsama-sama magkakaugnay na konsepto upang may paliwanag o masagot ang hypothesis ng ginagawang pananaliksik. Sapagkat ito ay magkakaugnay na konsepto, ito ay dapat na nakaayos sa lohikal na estruktura sa tulong ng larawan, ayan, o visual, no. At tinatawag tayong mga grapikong pantulong, no, mga graph, no. So sa pamamagitan ng graph ay napapakita natin ang flow o ang itsura ng balangkas conceptual ng isang pananaliksik. Kaya sabi niya, sa tulong ng larawan o visual na nagpapakita ng pagkakaugnay ng mga idea. So halimbawa ito, may binigay siyang halimbawa. Halimbawa, ang iyong paksa ay ukol sa mga paraan sa pag-iingat sa kalikasan. So mula rito, ang iba't ibang konsepto na nabuo ng mga mananaliksik upang masukat ang kanilang variable ukol sa paraan sa pag-iingat. Yan. So tingnan natin, ayan. Mga paraan sa pag-iingat sa kalikasan, 'di ba? Nagpakita siya ng pansinin niyo may mga grafikong pantulong, 'di ba? In form of boxes, no? Tapos may mga parang web. Yan. So mga paraan ng pag-iingat sa kalikasan. So mula rito kung babasahin natin ngayon 'yan, maiintindihan mo yung flow. O halimbawa, ito yung mga paraan ng pag-iingat sa kalikasan. So ano yung mga paraan na na kino-consider niya, no? At siguro itong kulay gray, ito yung paraan ito yung mas paraan. Ito siguro yung mga batas o yung mga pwedeng mag-implement. Ayan, pwedeng mag-implement ng mga pamamaraan na ito, itong sa right side, no? So para ma-implement yung mga bagay na ito, mga paraan na ito sa pag-iingat ng kalikasan, yung replace, reduce, recycle, ay kinakailangan itong i-implementa at gawin ng kulay dilaw. So individual na gawain, so tao yung gagawa ng pagkukusa. Lokal na batas, gagawa ng mga lokal na batas batay sa estado ng lokal na gobyerno ng bawat barangay o ng bawat munisipyo. Batas pambansa, ano yung pangkabuang batas pambansa patungkol sa pangangalaga at pag-iingat sa kalikasan. So syempre, obviously meron tayo niyan. Halimbawa, yung mga nakapaloob sa Philippine Constitution natin, no? Yung patungkol sa kung pag-uusapan natin yung pag-iingat sa kalikasan, yung deforestation, meron tayong mga batas patungkol sa pagbabawal ng deforestation, no, o pagde-deforest ng ating mga kabundukan, no. Kaya nga 'di ba, isa sa mga halimbawa niya kung sa batas pambansa yung mga puno na dapat putulin, may mga edad yan, may mga sukat yan. Yung mga pwede lang putulin ang talagang pwede, no. Yung pasok lang sa criteria na pwedeng putulin, sila lang yung pwede. Pero yung mga lagpas doon at medyo malalaking puno na bawal yun, may kaukulang parusa, no, sa mga taong mahuhuli, no. Meron pa dyan class yung kung pag-usapan natin yung deforestation. Alam niyo yung chainsaw? Alam mo hindi? Pwede sumagot. Alam naman, di ba, yung chainsaw, di ba? Alam niyo ba may sukat yon? So kung ang gagamitin mo ay chainsaw na parang mas maikli, no, siguro mga nasa 12 inches lang, one ruler lang yung haba ng chainsaw, pwede pa yon, pwedeng gamitin yon na pamutol. Pag nagpunta ka sa forest, pwede, kasi limitado lang ang kayang putulin nun, no? Kasi maliit lang yun, mga ganyan lang yun, mga ganyan lang, basta mga parang ruler lang, 12 inches. Pero pag doble na ng 12 inches yung haba nung saw, ano na yun, pwede ka nang hulihin nun, pwede kang ikulong, no? Yun ay kapag nahuli ka ng mga forest ranger, no? So yun yung mga dapat kumbaga mangyari sa ating batas, no? So ito nga, syempre ano ngayon yung mga kailangan gawin ng
ng individual na tao, no? So pwede siyang mag-replace, no? Mag-reduce, mag-recycle at mag-recycle, no? Diba? Kaya nga isa sa mga lugar sa dyan sa NCR, diba, sa Marikina for example, alam nyo ba sa Marikina napakahigpit doon, no? Tinatalian nila ng kulay ng yung plastic. Halimbawa kapag kulay blue yung tali ng plastic, ibig sabihin yun ay plastic, yun ay biodegradable, parang ganon. Tapos pag tinalian ng kulay dilaw, yun ay non-biodegradable, no? Pag walang tali yung basura mo, hindi kukunin yun sa Marikina, hindi yun kukunin ng mga basurero. Tapos pag makalat yung harapan mo, pwede kang kasuhan, pwede kang ireklamo sa barangay. So ganun sa kanila kahigpit, no? Ganun sa kanila kahigpit kung pag-uusapan yung proper segregation, pagre-recycle, no? Pagre-reduce ng basura, no? Ayan. Tapos meron pa, no, sa ibang mga bansa, yung pagtatapon ng mga mantika sa lababo, bawal yun, no? Talagang hindi nila pinahihintulutan na gawin yun, no? Sa halip ay parang iipunin mo yun, tapos pwede mong ilagay sa isang para may bumibili nun, no? Para i-recycle ulit. Pero sa atin sa Pilipinas nangyayari kaya yung ganun, di ba? Good luck. May mga batas tayo nga lang din, ang problema nga lang ay yung pag-i-implementa. Yan, sa lokal na batas yung proper segregation, no? Tapos sa batas pambansa, mga batas na mga ngalaga sa kalikasan. So yun yung binanggit ko nga kanina tungkol sa deforestation, no? Okay, so sige, tuloy tayo. Sa atin ba, sa Dinelupihan, meron ba tayong proper waste segregation? Meron pa rin tayong mga lugar kung saan sinusunog yung mga basura, di ba, sa likod bahay. So ibig sabihin, hindi pa ganoon ka-active yung ating local government sa isyung ito ng proper waste disposal, no? Sige, so kung isusuriin, mapapansin, nagtataglay ito ng iba-ibang konsepto upang matugunan ang variable o suliranin hinggil sa kalikasan. Totoo, ang ilan dito ay mula sa kilalang batas o pantas, ngunit ito ay isinama sa iba pang konsepto at nabuo ng mananaliksik ang konseptong ito na ipinakikita sa diagram. So sa actual, lahat ng mga nasa loob ng kahon ay mga variables yan. So mga variables yan. So ano yung pagkakaiba ng balangkas conceptual o ng balangkas theoretical at conceptual? So balangkas theoretical, mas malawak ang nailalatag na ideya. Sa balangkas conceptual, mas specific, mas detailed, no? And sa theoretical, nakabatay sa mga teoryang umiiral na subok at may validation o validasyon ng mga eksperto o pantas, no? Sa balangkas conceptual, nakabatay sa mga konseptong may kaugnayan sa pangunahing variable ng pananaliksik, no? So halimbawa ito, pag-iingat sa kalikasan, di ba? Yan yung pinaka-tema. So yung tinutukoy doon sa kung balangkas conceptual ng pag-uusapan, mga konsepto may kaugnayan sa pangunahing variable. So ano yung mga pangunahing variable na connected sa pag-iingat sa kalikasan? So ito nga yung mga variable na yon: replace, reduce, recycle, na proper segregation, at mga batas, no? Yan. Sige, sa balangkas theoretical naman, isang modelo batay sa isang pag-aaral. Sa balangkas conceptual, modelong binuo ng mananaliksik batay sa mga variable ng papel, no? Okay. Sa isa pa, maaari din kumuha ng mga modelo o mga teorya na aakma sa layunin ng pananaliksik. So dito kasi, kumbaga parang mas flexible yung balangkas conceptual. Kasi kapag sinabi nating balangkas theoretical, mas nakaakma siya dun sa isang fix na klase ng theory na pag-aralan at na-validate na before, no? Pero syempre, bilang mananaliksik, dapat maging flexible tayo sa pagbuo ng ating papel, no? So yun nga, kaya nga sa balangkas conceptual, mas flexible ang balangkas conceptual kasi ayan, nakabatay sa mananaliksik ang pagbuo ng mga variable ng papel, no? Nakabatay sa isipan, nakabatay sa mananaliksik. Ayan. Pangalawa, maaari itong kumuha sa mga modelo o mga teorya na aakma sa layunin ng pananaliksik. So dito, maaaring sa balangkas conceptual, pwede kang kumuha ng mas marami, isa o mas higit pang teorya. Kasi yung teorya fix yun, eh. Pero ang teorya, marami siyang iba't iba ring mga
branches halimbawa, no? So pwedeng halimbawa sa isang teorya, isang branch lang yung kukunin mo kapag ang pinag-aaralan mo ay balangkas, kapag ang binubuo mo ay balangkas conceptual, no? Okay, so ganun yung ibig sabihin nun. Ayan, ano pa pagkakaiba? Mahusay ang pagkakabuo, disenyo at tinatanggap, no? Hindi pa tinatanggap, ngunit sinasanggunin ng mananaliksik batay sa suliranin ng pananaliksik na ginagawa. Yan, so dito kaya tinatanggap na, ibig sabihin kasi ang ginamit niya mga teoryang may validation na long time ago, no? Dito hindi pa, kaya hindi pa siya tinatanggap agad yung balangkas conceptual kasi on process pa yung paggawa ng pananaliksik, no? Ginagawa mo pa lang. Okay, so yun yung pagkakaiba. Ano pa pagkakaiba ng theoretical sa conceptual? Sa theoretical, ito ay may focal point para sa dulog na gagamitin sa saliksik sa isang tiyak na larang upang masagot ang katanungan, no? Yan, balangkas conceptual, balangkas na nagatalakay ng lohika kung paano masasagot ang mga katanungan, no, ng ginagawang saliksik. Okay, so gagawa ng isang balangkas o outline na nagpapakita ng logic reasoning kung paano ba masasagot ang mga katanungan sa ginagawang pananaliksik, no? Ayan, so tuloy naman tayo sa balangkas theoretical, no? Ano bang pagkakaibahan? Ano bang pagkakaiba nito sa balangkas conceptual? So syempre sa theoretical, ito ay may mga teorya na magkakaugnay para sa proposition ng papel. Mga teorya na magkakaugnay para sa proposition ng papel. Pag sinabi nating proposition, yung stand. Ano yung stand? Ano yung gustong patunayan ng papel, no? Sa balangkas conceptual naman ay pinagsasamang mga konsepto na magkakaugnay upang masagot ng mananaliksik ang suliranin o layunin ng papel, no? So pinagsasamang mga konsepto, no, na magkakaugnay upang masagot ng mananaliksik ang suliranin o layunin ng papel. So pinagsama-sama mo yung mga konsepto na binigyan mo ng kaugnayan sa bawat isa. Okay, sige. Sige, tuloy tayo. May gusto sana ako ibigay na example pero baka masyado tayong matagalan. So bibigay ko na lang next time, no? So ito ay ito ay ginagamit upang subukin ng isang teorya sa balangkas theoretical, no? Pero sa balangkas conceptual, ito ay ginagamit sa pagpapaunlad ng teorya. Okay? So tandaan nyo, sa balangkas theoretical upang subukin or i-challenge ang teorya, no? Sa balangkas conceptual ay upang mapaunlad ang teorya, makapag-ambag at mapaunlad ang isang teorya. Ako siguro masasabi ko dun sa pinakita kong thesis nung nakaraan. Di ba nakita niyo yung thesis ko nung nakaraan? Yung psikolohiya sa marahas na panahon, no? Ang tingin ko, ako personally, nasa part ako ng balangkas theoretical kasi sinusubok ko yung teorya ni Karl Marx patungkol sa classical theory of Marxism, no, na may malaking epekto ang ekonomiya sa psikolohiya ng tao o sa psikolohiya at pamumuhay ng mga tao sa isang lugar. So yun ay isang halimbawa ng balangkas theoretical, no? Okay, so papasok naman tayo sa datos empirical. Yan. Ang mga datos empirical ay ang mga impormasyong nakalap mula sa kombinasyon ng dalawa o higit pang metodo ng pananaliksik: obserbasyon, pakikipanayam at o eksperimentasyon at iba pa. Ito ay dumadaan sa pagsusuri at maaaring mapatunayan ng natotoo o hindi, makabuluhan o hindi. So tatandaan nyo, ito ay mga impormasyon nakalap mula sa kombinasyon ng dalawa o higit pang metodo ng pananaliksik. So ibig sabihin, ang impormasyong ang mga datos, ang datos empirical ay nagpapakita ng halo-halo o kombinasyon, no, ng mga impormasyon o kasagutan mula dun sa pananaliksik, no. Pero maaaring ang pananaliksik ay hindi lang iisa ang paraan na ginamit. Pwedeng survey, pwedeng interview, no, pwede ring obserbasyon, no, at eksperimentasyon, no. So ito ay dumadaan sa pagsusuri at maaaring mapatunayan na totoo o hindi, makabuluhan o hindi, no? Yan yun. So yun yung pinaliliwanag sa datos empirical, kung ito ay ito ay susuriin kung ang datos ba ay totoo o hindi, at kung ito ba ay makabuluhan o hindi.
Okay? So, tuloy ngayon tayo sa uri ng datos empirical. So, meron tayong tatlo, textual, tabular, at graphical. Ayan. Ayan. So, sa textual, paglalarawan sa datos sa paraang patalata. Ayon sa UNESCO, 2020, 87% o 1.5 billion na mag-aaral ang naapektuhan ng dahil sa dahil sa 2019 and coronavirus sa buong mundo. At 28 million naman ang naapektuhan sa Pilipinas, no? Okay. So, makita natin ang paglalarawan niya ay sa paraang patalata. So, ito ay halimbawa ng textual, no? Bakit textual? Kasi nakikita mo yung mga figures, no? At as long as ito ay nakasulat, ito ay kumbaga pag sinabi natin textual, ito yung binabasa mo yung impormasyon sa formang patalata, no? Ayan. Sige, ano pa? Pangalawa ay tabular. Paglalarawan sa datos gamit ang statistical na talahanayan. Ayan, halimbawa. So, pag sinabi natin statistics, no? From the word statistics, no? Paglalarawan sa datos gamit ang statistical na talahanayan. So, makikita natin yung isang parang isang halimbawa ng pagtatabulate sa loob ng isang kahon, wherein ay kitang-kita natin ang status o ang statistics, no, ng iba't ibang klase ng learning at iba't ibang klase ng pamamaraan, no. So meron tayo dito ilang lalawigan sa Cavite. So ang naging example niya yung kanilang lugar, ano, sa Cavite, no. So ilang lalawigan sa Cavite. So Bacolor, Imus, Dasmariñas, no? So online learning, ang pinakamataas ay pinakamataas? Syempre sa Imus, di ba, 4,025. Tapos ang sumunod 3,098 at 3,046, no. So maaring ito ay yung involved sa online learning, yung involved sa panonood sa television, yung involved sa pakikinig sa radyo, yung involved sa modular learning, sino ang involved sa blended learning, no? So sa television, pinakamataas ay 1,209 sa Dasmariñas ulit, no? Sa radio, pinakamataas ulit ang Dasma, 405. Tapos sa modular learning ay 9,091 at sa blended learning ay 10,901, no? Okay, ba't nangyayari yung ganyan? Nagkakaroon ng pag-iiba-iba, no? Nagkakaroon tayo ng pag-iiba-iba sa usapin ng statistical. Siyempre, depende yan sa halimbawa, yung sino bang humahawak ng mga factors na yan, di ba? Online learning, modular learning, di ba? Ang humahawak niyan, yung DepEd, Department of Education, at yung College Commission on Higher Education o CHED, no? So siguro kaya dahil ganyang karami, based din siguro sa laki ng school, no? So pwede nating malaman dito na ang Dasmariñas ay isa sa mga pinaka pioneering school, halimbawa, no, sa Cavite, no. Pangalawa na lang ang Imus, pangatlo ang Bacoor, no? So ganun ang pwede nating masabi patungkol sa tabular, no. Yan. Pangatlo, graphical, paglalarawan sa datos gamit ang visual na representasyon, katulad ng line graph, pie graph, at bar graph, no. So line graph, maaaring gamitin kung nais ipakita ang pagbabago sa variable o numero sa haba ng panahon, no. Yan. So diyan makita natin ang bilang ng mga kabataan nagpositibo ng COVID-19. So meron tayong tinatawag na diba? Yung proportionality. So yung ganyang bang araw, ano yan? Directly proportional o inversely? Ano ba yan? Directly proportional o inversely proportional? Yung direction ng araw. Anyone? Directly proportional. Yan ay? Directly proportional. Okay. Sino yung Sean? Sean, ikaw ba yan? Okay, very good, Sean. Ayan, so very good. No, syempre, directly proportional, napakadali na maunawain yan dahil
papataas siya, di ba? Halimbawa, ayan, sa baba, bilang ng mga mag-aaral nagkakaroon ng COVID-19. So, ibig sabihin, March, nasa parang 0.5 pa lang. Tapos, halimbawa, yung pagpapakita nitong number na sa kaliwa, yung 0, 1, 2, 3, equivalent din sa thousands. So, halimbawa, March, 500. Tapos, April, naging 1,000. Tapos, Mayo, biglang tumulo ng 2,000. Tapos, Hunyo, 3,000, no? So, ibig sabihin, pataas siya yung ang bilang ng mga kabataan na nagpositibo sa COVID-19. Papataas yung trend. Okay, so tuloy tayo. So, meron pa tayong tinatawag na pie graph, no? So, isang bilog na nahahati sa iba't ibang bahagi upang may pakita ang pagkakaiba ng bilang ng isang grupo ayon sa mga kategorya ng iyong pag-aaral. So, yan. Kahit paano ay alam nyo na yung mga yan. Tama yung pie graph, no? So, next is bar graph, no? Maaaring gamitin kung may dalawa o higit pang datos na magkahiwalay at pinagkahambing. So, syempre, kung sino yung mas mataas, yun yung pinaka mas siguro mas alam o mas nakikita mas dominant, no? So, dito academic yung blue, technical vocational yung orange, tapos sports and arts, no? Tapos nila sa tatlong lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, no? Pero ang pinakamataas lahat lagi ay academic. Tapos laging pangalawa ang TVL. Tapos laging pangatlo ang sports and arts, no? Yan. So yun yung sinasabi nating halimbawa ng mga graph, no? Okay, so yan, meron tayong napag-aralan. Kahit paano nakatapos tayo ng isang aralin sa araw na ito. Yan. Bilang bahagi siguro ng short activity natin ay yan, punta tayo dito. Okay. Yan, sige. So, let's have a very short sheet work for today. And nakikita ba? Nababasa nyo? Hindi. Nababasa naman. Sige, saglit lang ha. Sige, mag-ready lang kayo ng siguro mag-ready kayo ng 1/4 sheet of paper. Ngayon na. O kaya kahit basta papel na pwede nyo mapagsulatan. Sige, paki-ready nyo na. Kailangan okay. Okay na, sige. So, let's have a very short very easy and short sheet work for today. So, ito, punta tayo sa tayahin. Yan. So, ibigay ang hinihingi sa bawat bilang isulat ito sa iyong sagutang papel. Ayan, sige, pakisagutan nyo. Letter A, meron tayong 1 to 5. Letter B, meron tayong 6 to 15. So, sa letter B naman, suriin ang bawat pahayag patungkol sa balangkas theoretical, conceptual at datos empirical. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali naman kung hindi sa sagutang papel. Sige, you may start. Saglit lang ha. So it's already 11:48. 12 o'clock.
O, ibaba ko na. Opo. Kahit sagot lang lagay nyo, sagot lang. Okay na? Alright, pwede na? Taga lang po. Sige. Pakisabi lang ha kapag ready na. 6 minutes left.
Okay, last 3 minutes. Okay, so ito yung ating instruction natin, no, dun sa ating activity. Ay, nakikita nyo? Yes, nakikita. Nakikita po. Ayan, so ganyan yung ito yung instruction natin. Isasend ko na lang mamaya sa group chat, pero papaliwanag ko ngayon. So individual na gawain, unang performance task. So gumawa, lumikha ng pagsusuri sa napanood na video clip gamit ang mga teorya, pananaw na itinuro sa klase. Pumili lamang ng 4 na teorya sa ibaba na gagamitin sa pagsusuri. So this is 40 points, no? So ito yung mga teorya na tinuro ko sa inyo. So pipili lang kayo ng 4. Okay? So yan nga yung nature versus nurture. So magbe-base kayo doon sa, kung kayo ay nakinig, magbe-base kayo doon sa paliwanag ko, no? Doon sa pag ginamit nyo na yan sa pagsusuri nung video clip na isasend ko rin, na pinanood nyo na rin nung nakaraan, di ba, yung kay General Luna, no? So teorya marxismo, feminismo, moralistiko, historical, sociological, psychological na teorya, archetypal na teorya, formalistiko. So walang limit. Pero syempre, bigyan nyo naman ako ng pang senior high school na sagot. So halimbawa, gagamitin nyo yung historical, sociological na pananaw, no? Historical, sociological na teorya o pananaw. Papaliwanag nyo yung mga ilang kaganapan sa General Luna. Paliwanag nyo naman yun ng makabuluhan, no? Huwag naman yung one sentence lang. Kumbaga, hindi naman kayo makakapag-explain ng isang pangungusap lang. Tama ba? So syempre gawin nyo namang makabuluhan ng sagot at pang senior high school lang inyong sagot, no? So halimbawa napili nyo historical, sociological. So ilalapat nyo yan, gagamitin nyo yan para suriin yung video clip, no? So yun, mag-explain kayo. Tapos gamitin nyo yung teoryang feminismo, parang gano'n. Suriin nyo rin yung video clip, no? Tapos isa pa, ito yung magiging format niya. Nakikita nyo? So kapag tinype nyo ulit ito sa Microsoft Word, yan yung format, pangalan, tapos course, grade, section, yan. Tapos petsa, pangalan ko. Individual na gawain, tapos unang performance task. Tapos lagay nyo na yung sagot nyo. Okay? Nakita yung format? Nakita? Opo. Yes po. Sige. So, okay. Sige, ngayon ganito, may tanong pa. Sige, pwede nang i-open yung microphone. May tanong pa?